Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, mababasa natin ang paalaalang ito sa sulat ni Tito 2:7-8. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Kapanalig, hindi tumatatak ang mga salitang ito kay dating Pangulong Duterte. With due respect, parang tanggap na rin ng marami ang paraan ng pananalita niya mula noon hanggang ngayon. Abay, walang preno, walang pakundangan, walang kaangkupan. Sabi nga, ang nakakalungkot, marami pa rin sa atin na pumapalakpak at tumatawa pa nga sa kanyang mga pinagsasasabi. Kahit ang mga leader sa ating bayan, ang hinahanap pa rin natin ay entertainment o yung nakakatawa, nakakaaliw, nakaka-relate. Sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o ang PDP Laban, abay nagbiro ang dating presidente na may naiisip siyang paraan kung paano mananalo ang kanyang mga manok sa Senado. Kailangan daw madagdagan ang mga senador na papalitan. Kailangan daw magkaroon ng mas maraming vacancies. Paano? Patayin daw ang mga nakaupong senador. Kung mapapatay daw ang 15 senador, pasok ang kanyang mga kandidato. Nakakaawa raw ang papataying mga senador pero nakakairita naman daw din sila. Kaya kung may pagkakataon, ang paggamit ng bomba ang tatapos sa kanilang buhay. Tumawa ang mga nakikinig sa panibagong biro ng dating presidente. Sa ating mga trend dito sa Metro Manila, kapag nagbiro tayong may bomba sa ating bag, huli agad ang kaparusahan. Abay ganito rin sa mga paliparan natin, di po ba? Ang mga bomb jokes, bomb threats ay may kaukulang parusa at pagsita. Sa ilalim ng Presidential Decree 1727, dapat magbayad ng hanggang 40,000 pesos ang mapapatunayang nagbitiw ng bomb joke o bomb threat. Maaari ding makulong ng hanggang sa 5 taon ang gagawa nito. Ilang beses na tayong nakakarinig sa balita ng mga kababayan nating hinuli, abay ikinulong at pinagmulta dahil nga sa ganitong mga hindi nakakatawang mga biro. May kaparusahan din para sa mga taong pinagbabantaan ang buhay ng kanyang kapwa. Hindi naman masasabing grave threat ang mga salitang binitawan ni dating Pangulong Duterte dahil hindi naman siya seryoso nang sabihin ng mga ito. Para matawag na grave threat ang pagbabanta sa buhay ng iba, dapat mapatunayan ang tinatawag na serious intent ng nagbitiw nito at talagang may potensyal na isakatuparan ang banta. Makalulusot talaga ang dating presidente dahil joke lang naman daw ang kanyang mga sinasabi. Pero maging seryoso naman sana ang ating mga leader dahil inaasahan natin silang magsilbing halimbawa ng pagiging mabuti, matino at disenteng mamamayan. Hindi natin maidadaan sa biro ang mga problema ng bayan. Hindi natin dapat gawing laro lamang ang politika dahil kapakanan ng taong bayan ng lahat ang nakataya. Hindi lamang entertainment ang larangan ng paglilingkod bayan. May kasabihan ngang, when you elect clowns, expect a circus. Huwag tayong umasang magkakaroon tayo ng matino at malinis na gobyerno kung ang mga nagpapatagbo nito ay mga taong hanggang salita na nga lang, marumi at bastos pa ang kanilang mga pinagsasasabi. Huwag tayong maghahanap ng disenteng gobyerno kung pinapalakpakan at sinusuportahan natin ang mga politikong hindi binabantayan ang kanilang bibig. Mananatiling marumi ang ating politika kung iluluklok natin ang mga politikong ginagawa lamang laro, biro, larangan para magkaroon ng kapangyarihan at impluensya. Ikinalulungkot din ni Pope Francis
ang mga hindi magandang reputasyon ng politika ngayon. Pero hindi natin makakamit, kapanalig, ang tinatawag niyang universal fraternity o pagkakapatiran kung walang good politics, kung walang matinong politika. Kaya kapanalig, kung hindi na nga gumagamit ng nararapat na pananalita ang mga politiko o kumakampi sila sa mga leader na may ganitong katangian, abay huwag tayong aasa sa kanila ng matinong pamamahala o good governance. Sa totoo lang, baka bad governance. Kaya nga, sa darating na halalan, iboto ang mga karapat-dapat, hindi lamang sa gawa, kahit pati sa kanilang pananalita. Sabay po yan, words that inspire and deeds that create transformation. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.